Silang muli sa iyong salita. At sa mga kapatid kong nandito ngayon na nagdaan ng oras at lakas para magpuri at pangalan ng iyong salita, Panginoon. Panatilihin niyo po sana kami lahat na malakas, walang karamdaman at nasa magandang kalagayan. Gayon din po sina Pastor Randy at Pastor Lee, naway patuloy niyo po silang pagpalain, kabayan, at inayo sa lahat ng kapamakan at karamdaman. Upang patuloy na po kaming pagabayan sa pagundan ng aming buhay espiritual at sa paggagabay sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Itinataas ko din po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Naway nanatili pa rin po itong ligtas mula sa mga kalamidad at kabuluhang nangyayari sa buong mundo. Patubayan mo po ang aming pamahalaan sa mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakabago, Panginoon. Naway unahin nilang kapanan ang sinumpaan nilang tungkulin at unahin ang mga makakabuti sa lahat. Tulungan niyo po silang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa aming bansa. Panginoon, sa inyo na po namin ipinakakatiwala ang lahat at inyong kalooban ang masunod sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tanghali sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So yung gagawin natin ngayon, hindi ito yung usual na Sunday service na after ng ating worship ay meron na po tayong, ano bang susunod? Testimony, verse explanation. Yun yung kadalasan natin ginagawa bago pa tayo pumunta doon sa ating ito pangkalahatang panalangin. Tapos after nun, message na. So ngayon, imbis na pumunta tayo doon sa message o sa ating tawag nito, sa ating kalagitnaang bahagi ng ating panambahan, ay muli nandun tayo sa pangalaala ng 7 huling wika ng ating Panginoon. Dapat po ginanap natin ito ng Friday, no? Pero dahil lahat tayo ay may mga kanya-kanyang kaabalahan, so napagkasunduan natin na gawin natin ngayong Linggo. So sabi ko nga, ito ay 7 last word ng Panginoon. So ibig sabihin, may first hanggang second hanggang 7. So, kaya pangunahan po tayo dun sa ating unang. Start tayo agad. Dahil medyo mahaba ito. Present ba lahat na mag-word? Yes po. Yan. So, Apo, grade. Apo. 6. Yung 3. 6. Sino yung 6? Ayan. Hanggang ngayon, nasa vacation mood yung mga kapatiran. Yung iba nasa Real Quezon. Mga nanay, nasa Real Quezon. Tapos yung amin pong mga binatilyo, o binata na pala, hindi binatilyo. Nasaan sila, Janel? Saan sila? Pampanga ba? Pampanga. So yun, nagpaalam naman daw. Praise the Lord. Kumain ng buro. Sa nararapat pagpaalaman. So, okay na. Sige po, handa na po ba tayong tanggapin o muling sariwain yung 7 huling wika ng ating Panginoon? Amen. Amen! Palakpakan po natin ang Lord sa buhay nating lahat. Pamumunahan po tayo ni Brother Johnson para sa ating last word ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Ito kayo, Jackson. Daming mic. Nagugulan ako. Aling mic ko kunin sa mas maganda. Dati kulang ngayon, ang dami na. Praise. Ano to? Pray mo na. Ate Lee? Sorry. Asa mo na. Okay, babasahin ko po. Sa akin po yung first word. Sa Luke 23:34. This praise expressed this desire to forgive even those who are actively involved in God's affection. Sabi dito, Father, forgive them for they know not what they do. So let's pray. Tagalog po, 10 minutes per 10 minutes, okay, and 1 hour. Let's pray. O dakilang Diyos, gabayan niyo po kami sa pag-aaral sa unang word ni Jesus. Gabay maunawaan at maintindihan po namin ito na lubusan at malalim at higit sa lahat,
may pasumuhay po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, napakahalaga po ng last word ng taong mamamatay na. Example po, kasi nakilala ko yung pamangkin ng isa sa pinakamayaman sa Cebu, Ludo. So ngayon, sabi ni Miss Ludo, sa yung mamamatay na yung may-ari ng Ludo, nandun lahat ng anak nila. Alam mo bakit inaantay? Inaantay ka lang yung last will. Ito sa'yo, 20 million. Pero hindi yung piso at dollar po yun. So lahat sila, tapos pagkatapos na magbigay na, nakinig sila sa huling payo ng kanilang ama. Nandun na, ang daming nurse, ang daming oxygen, nakatambay na lahat kasi oras na lang inaantay. So nakikinig talaga sila sa ama nila. So ganoon din ito. Mga kapatid, talagang masasabi mo dito talagang pag sinabi ni Jesus, ginagawa talaga niya. Lahat ng turo niya, masasabi mo, naging model siya. Ito po yung mensahe, mga kapatid. Father, forgive them for they know what they do. Kung ako nasa krus, hindi ko masasabi ito. Alam bakit? Bago pa lang pumunta sa krus, alam po natin kung gaano po kahigpit ang mga Romans. Alam niyo po kung gaano kahigpit ang mga Romano. Alam niyo po ba na nakita ko sa isang search po na sa survey po ay yung katawan po ni Jesus ay labas na po yung kabilang ribs. Pero buhay po siya. Tukla po dito ang kanyang pisngi. Kita na po yung buto. Pero isipin mo na lang nakalawit na yung balat mo sa may mukha mo. Pero nakikita mo yung taong nagsusugal sa harap mo, sa taong nambugbog sa'yo, taong nagpako sa'yo. Ang nasabi mo lang, Father, forgive them, for they know what they do. Di natin di ko masabi na patawan mo agad. Kasi nagkamali ako, one time. Kasi speaking of family, binalibag si Langga. Ako nagkasala, nag-init ang ulo ko. Nag-dinsirol ako agad. Anime ko yun. So, yun, hindi dapat yun ang ginawa ko. Dapat ang sinabi ko, nagmalma ako, nayaan ko, nag-pray ako para kumalma. Pero kung isipin mo yung ginawa ni Jesus, ito po yung mga kapatid na pagandang modelo kasi sabi ko dito, sa search ko, in this, Jesus models His own message. Okay, po mga kapatid, ito po yung mensahe. In this, Jesus models His own message. Not one thing does Jesus tell us to do that Himself did not do. Tama po. Lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng tinuro niya, naging modelo po siya. Jesus said, greater love has no man than to lay down his life for his friend. He did this on the cross and Jesus said, love your enemy. He did this on the cross also. Pareho. Nilay niya Jesus ang kanyang buhay sa cross para sa atin na nilang tinawag na tayong kaibigan. At nilay ni Jesus ang kanyang buhay dahil sabi na love your enemy. Tayo po yun, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. At on the cross, Jesus completed His ministry by modeling His message. Forgive, He tell us, do. And He forgive. Father, forgive them, for they know what they do. His words so some of the most powerful word of grace ever uttered. So makikita po natin sa message po ni Jesus na sabi forgive them. Alam niyo po ba na may isang kawal ko pagtusok niya sa tagiliran ng Panginoon, tumagas yung tubig at dugo sa mukha ng Romano na yun. At umatras siya. Sabi niya, wala akong kasalanan ng taong to. Inosente ito. Hindi niya naisip. Kasi every time na yung mga Romans kasi every time na may kasi ginagawa nila, bubutasan dito para mabilis ka mamatay. Kung hindi unti-unti ka mamamatay. Yun ang way nila. Mayroon ka pang mga more than a week bago ka mamatay. Kasi yun ang torture nila, nature nila. So pag tusok sa isang Roma sa tagiliran ni Jesus, tumagas yung tubig at dugo sa mukha niya. Ang sabi niya, inosente ito, wala akong kasalanan.
Kasi lahat ng siguro tinusok niya, nagreklamo, aray! Okay, Bisaya. Aray! Agay! Ganon. Nagreklamo, tapos bumura siguro, nagreklamo. Pero si Jesus wala. Tinis na, hindi mo alam. At pagkatapos ginawa sabi niya, Father, forgive them for they know what they do. Nasa harapan pa, nagsusugal sa harapan mo. Pinaghahati pa yung robe mo. So makikita po natin, every time po mag-aaral tayo sa buhay at turo ni Jesus, lagi po natin tandaan, lahat ng turo niya ay siya mismo ang unang modelo. Example po yung Father, forgive them. Pero sinabi niya, love your enemy. Walang masigit pang pag-ibig na inalay mo yung buhay mo para sa iyong kaibigan. Napakaganda po ng word nito. Yun lang po talagang masasabi mo. Kasi alam mo bakit nasasabi dito ni Jesus in general? Kasi po, ang mga Jew dati, naniniwala sila na darating yung Messiah na parang Superman. Kasi ang inisip nila, ang darating na Messiah, ililigtas sila sa hagupit ng mga Romano. Hagupit ng lahat ng nanakot sa Israel, ililigtas sila katulad ni King David. Yun kasi yung prophecy. Pero hindi nila nakita na ang dating palang Messiah ay iba ang plano. Mas higit pa sa pagtanggol ng isang bansa. Ang niligtas po, hindi lang po bansa, buong mundo, pati hintil, pati tayo. Kaya napakaganda po. Kaya nasabi ni Jesus sa isang prayer dito, sa isang study ko po, matagalan po ito, kaya nasabi ni Jesus, hindi lang siya isipin nyo na lang mga kapatid, lahat ng paligid mo, nag-aantay na yung kamatayan. Maliban lang kay Mary, at ng ibang Mary na kasama ni Mary, at ni John. Maliban lang doon, lahat gusto mamatay ka na. Lahat, minumura ka na. Lahat, sabi sa'yo, tawagin mo yung ama mo. Lahat, sinasabi, buwaba ka dyan kung ikaw Messiah. Pero ano sinabi ni Jesus? Forgive them, for they know what they do. Because ang inaasahan lang Messiah ay isang katulad ni David. Isang Superman na iligtas ka sa lahat ng kahirapan. Matay ni Solomon na ang value ng silver is parang pilak natin, parang barya lang natin. Ganun ang inasahan ng mga Jew dati. Pero yun nga, sinabi ni Jesus, din na mga nila alam. Kasi hindi nila tinignan mabuti ang message sa Isaiah 53. Na ang focus nun is ma-reconcile tayo sa Panginoon. Mabalik yung ugnayan natin sa Ama. So, naunawa niyo po ba mga kapatid? Kung bakit po sinabi ni Jesus, Father, forgive them for they know what they do. Unang-una po yun, dahil po yun sa mga Hebrew o Jew sa paligid niya, na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi ang inasahan nila yung Messiah ang tatanggol sa kanila sa hagupit ng mga kaaway. Pangalawa po, sinabi ni Jesus yan sa mga Romano, sa mga Hintil. At alam ko, isa sa Romans doon, ang isang naghagupit kay Jesus, alam ko, nagbago ang buhay. Kasi mababasa mo sa Acts, maraming mga Roman na nagtatayo ng synagogue para magpatuloy sa gawain ni Jesus. Mga matataas na ranggo. So mga kapatid, sana every time, ang dalangin ko po sa atin na every time po tayo magbabasa ng turo ni Jesus. Every time po magbabasa tayo ng message ni Jesus na ito ang sabihin mo, itong gawin mo. Love your enemy. I-lay down mo yung buhay mo alang-alang sa kaibigan mo. Alam niyo mga kapatid, alam niyo mga paglay ng buhay, hindi lang naman buhay, pati sakripisyo. Kung may kaibigan kayo, sabay kayo nag-rides, tapos yung motor mo nag-overheat, kailangan mo ipahinga-hinga every 30 minutes, pero nandyan yung kaibigan mo, nagsakripisyo siya. Siya din ang labo yun. Ay, pwede mo ito kaibigan ko, kahit pwede siya umuna, iwan ako. Itinitili siya yung antok niya, samahan na ako makauwi. So, dapat kami uwihan din. So, marami po yung way na pag-show po natin sa love po natin sa prayer natin. At pinakahiligit ko sa lahat, yung turo ko ni Jesus.
Huwag na huwag po natin alisin lahat ng turo ni Jesus, siya po lagi ang unang modelo nito. Siya unang naka-experience nito. At nakikita natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kompleto po nandun po lahat. So yun lang po ang message sa unang word ng Panginoon. So let us pray. O Lord, salamat po sa mensahe ni Jesus. Naway matutunan po namin maging kagaya niya. Dahil katulad ni Jesus Ama, lahat ng sinabi niya, naging modelo siya. Naway makita po namin, Ama, at maintindihan po namin lahat ng turo ni Jesus at ma-apply po namin sa buhay. Hindi dahil para sa aming kabutihan mo, kundi para po sa ikakarangal ng pangalan ni po, Ama. At makita na sa amin si Jesus na Diyos na buhay. Makita po sa amin ang pagmamahal nagmumula sa inyo, Ama. Upang makahikaya pa po kami, Ama, sa aming paligid, sa aming opisina, sa aming kasama sa trabaho, sa araw-araw namin nakasalumuhang tao, Ama. Makita nawa, Ama, si Jesus sa buhay namin. Hindi lang sa aming buhay, hindi lang sa aming panalita, bawat action po namin, Ama, makikita po si Jesus. At hindi po namin kaya yun, Ama, kung wala ang tulong at gabay ng Holy Spirit ni Jesus, Ama. Naway, baspasan niyo po kami ng Holy Spirit para magampanan po namin ang paglilingkod sa inyo. Salamat po, Ama, sa paglilito, kahit po kumpleto at tumakos sa amin sa ito. Isang dalangin namin sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. Next. Dumako naman po tayo para sa ikalawang wika ni Jesus. Sa Lucas 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito para sa aming gawain. Naway gabayan niyo po ako na masabi ng tama ang aking mga nasabihin ko po sa verse na to. Sorry. At naway gabayan po ako ng Espiritu Santo para i-deliver ko po ito ng maayos. Amen. Ito po ang pangungusap ni Jesus sa isa sa dalawang sandali na kasama niya nakapako sa krus. Pagkatapos nitong sabihin, Jesus, halalaanin mo ako kapag nagahari ka na. Ito yung katunayan na kapag nanampalataya ka Jesus, ikaw ay maliligtas. Kung sa pangungusap na to, pinakita ni Jesus sa tao na yon ang kanyang pag-ibig. Kumbaga, kung para sa atin, mahirap yon na magbigay ka ng pag-ibig sa isang taong hindi mo naman kakilala. Doon lang sila nagkita kasi. Nabibigyan ng pag-ibig yan sa hindi kilala. Yun lang, iba siya doon. Tsaka dito, pinakita ni Cristo kung yung kanyang pagpapatawad. Hindi niya na inalam kung ano yung naging buhay ng taong yun. Hindi niya na inalam kung ano yung mga ginagawa niya noon. Basta once na nanghingi ng tawad yung tao, pinatawad na ito kagad-agad. At dahil doon sa pag-amin niya ng kanyang kasalanan at paghingi ng tawad, naligtas na siya kagad ni Lord. At dahil doon sa grasya at biyaya ng Diyos, kung kaya siya ay naligtas. Kumbaga, napakaswerte ng taong yan kasi kahit sa bingit ng kamatayan ni Lord, nagawa pa rin siyang mailigtas. Kahit na yung pinakasimpleng sinabi niya lang na yun, isang salita lang talaga ng pagtanggap mo kay Jesucristo, maliligtas ka na talaga. At kahit naman sa panahon natin ngayon, yun pa rin yung sinusunod natin. Na basta tanggapin lang natin si Lord sa buhay natin, humingi lang tayo ng tawad, at manampalataya lang tayo sa Kanya. Patuloy tayong makakatanggap ng mga biyaya at patuloy tayong makakaranas ng kaligtasan sa ating Panginoon. Yun lang po. Panginoon, maraming salamat po sa inyong paggabay sa akin sa verse na ito. Naway maunawaan po namin kung lahat at may sa puso. Ito lamang po ang asamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa number daw.
Dadako naman po tayo sa pangatlo
pong salita ni Jesus bago siya na makikita po sa John 19 verse 26 to 27. Woman, behold your son. Son, behold your mother. 119 verse 26 to 27. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito. Sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Wala naman pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay, ang ina ni Jesus. Tayo mo'y manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, Lord, lumalapit po ako sa inyo at nagpupuri, Panginoon. Lord, I welcome your Holy Spirit na kung ano man pong naribil ng salita mo ito sa akin ay maibahagi ko, Panginoon, sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Ito lamang pong samantalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yung salita po na to is makikita natin sa John 19 verse 26 to 27. Na yung nakita po niya doon habang nagsasuffer po siya is yung mother niya na si Mary. Kasama po yung disciple niya na si John. Magkatabi po sila. Makikita po dito or naipakita po sa atin ni Jesus kung gaano siya kadakila or kabuti na sa gitna ng dinaranas niyang suffering po na nahihirapan na siya ang tanging inisip ni Marinis yung kalagayan ng mother niya. Na yun nga po yung isa sa utos niya sa atin na mahalin natin ang ating ina. Sinabi po niya kay Mary, ay kay one na disciple niya po na behold your mother, na pinagkakatiwala niya po yung kapakanan ng mother niya kay disciple na si John po. Naipakita rin po dito ni Jesus na hindi reason yung sarili nating nararanasang sakit para matagulan natin yung nararamdaman ng sakit ng kapwa pa natin. Yun lang po. Pray na po ulit. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Lord, sa pagsama, Lord God. Dalangin ko po na may mas maunawaan pa po, Panginoon, ng mga kapatid ko. Bukod laro po sa aking mga share, Lord God. Ito po yung tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumako po tayo sa ikaapat na ito ni Jesus. Nag-alas-tres ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan niyo na binigay niyo po sa amin. Bigyan niyo po ako ng knowledge at understanding na maunawaan ko po ang mga salita o ang pag-ibig sa amin. Alam ko po na wala kang kayang gawin kung wala ka sa buhay ko. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna sa akin. Hindi ko po ito kakayanin kung wala ka. Tulungan niyo po ako mas mauhaw sa inyong mga salita. Kahit na marami akong pagkukulang, naging tapat ka pa rin po sa akin o sa amin. Hindi niyo po kami binigyan ng pagsubok na higit sa aming makakaya. Sa iyo lamang ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan niya. Bakit nga ba sinabi ni Jesus ang salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunay nga ba na pinabayaan ng Diyos? Ang kalisensa niya, itong na anak na si Jesus na kinalulugdan niya. Madalas sa atin na kapag nakakaramdam tayo ng hirap, sakit, pagsubok, na wala ng pag-asa, tinatawag natin ang ating ama't ina. Naranasan ni Jesus ang hirap, sakit, kawalan ng pag-asa. Nalayo si Jesus sa Ama dahil sa ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng bigat ng ating mga kasalanan. Kaya dinistansya ang Ama at para mangyari ang nakasulat sa kasulatan. Nakaramdam si Jesus ng takot at pangamba sa pwedeng mangyari sa kanya, ngunit hindi kalooban niya ang sinunod niya, kundi ang kalooban na nagsubo sa kanya. Mateo
5:17, huwag ninyong akalain na parito ako. Ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Yun na nga, kahit sa kabila ng pagsubok ni Jesus, sa takot niya, sinunod niya pa rin yung kalooban ng Ama. Dako po tayo sa John 3:16. Gayun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang bugtong na anak upang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapakita dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano na tayo pinili na handa nang ibigay ang kaisa-isa ng anak. Naranasan na Jesus ang lahat ng sakit, bigat, kawalan ng pag-asa. Dinala niya ang lahat ng bigat ng ating mga kasalanan. At naranasan niya ang hirap na walang nandyan para sa Kanya. Ano ba ang nakapagpapalayo sa Diyos? Hindi ba't ng kasalanan? Ano naman ang kabayaran ng kasalanan? Hindi ba't ang kamatayan? Namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa simula pa lang, yun ang kasolusyon sa kasalanan ng tao. Hindi dahil sa wala pa kailangang Ama sa Kanyang anak, kundi kailangan matupad ang lahat ng nakasulat na pagdaanan ng Jesus. Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya nais na tayo mapahamak. Nais niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. At makalapit tayo at magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Ama sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ng Jesus. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun na nga, siya naman nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya lang ang paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya lang din ang way para tayo makalapit ulit sa Ama. Siya lang din ang paraan o dahilan upang magkaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan niya. Siya lang din ang daan upang sino man sa atin walang maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Isaiah 64:6. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Nalalanta tayo gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating mga kasamaan. Roma 3:23-24. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalaharian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya. Sa pamamagitan ng Kristo Jesus na siyang nagpalayas sa atin. Roma 3:10. Ayon sa susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Maliit man o malaki ang inyong nagawa, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Dahil parehas lang tayo basahan sa paningin niya. Pero dahil kay Jesus, nalinis na tayo, basta't naniniwala lang tayo at manampalataya na siya lang ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Napako si Jesus sa krus sapagkat napakalaki ng kanyang pag-ibig sa atin at ayaw na tayo mapahamak, hindi dapat natin sayangin at kawalang kabuluhan ang kanyang ginawa din sa krus. Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y uling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan matuto tayong pahalagahan ang sakripisyo na ginawa sa atin ng Diyos, ng Panginoon. Dun sa cross sa Kalbaryo, kinakailangan na nampalataya tayo sa Kanya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinahintulutan ng Diyos na ibigay ang kaisa-isa ng anak ni Jesus upang magkaroon tayo ng kaligtasan dahil yun lang ang paraan upang magkaroon tayo ng relasyon sa Ama. Hinayaan ng Diyos na mapahamak ang kaisa-isa niyang anak sa kamay ng mga kasalanan dahil siya lang ang paraan upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. At dahil sa dakilang ng pagmamahal ng Diyos, hindi niya nais na tayo mapahamak. Yun lang ito. Diyos Ama, maraming salamat sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. Nahanda niyo pong ibigay ang kaisa-isa niyong anak upang matubos ang aming mga kasalanan. Salamat dakilang Ama, hindi man kami karapat-dapat at basahan lang sa inyong paningin, ngunit kami inyong minahal, pinili, iningatan at hindi sinukuhan.
hindi man namin minsan mabatid ang inyong pag-ibig, hindi niyo po kami sinukuhan. Humantong pa na handa niyong ialay ang inyong kaisa-isang butong na anak na inyong minahal at kinaliligdan, upang kami magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Salamat Panginoong Jesus sa pagtubos ng aming mga kasalanan sa kabila ng paghihirap mo sa kamay ng mga makasalanan at sa kawalan ng iyong pag-asa, sinunod niyo pa rin ang kalooban na nagsugo sa inyo. Salamat sa inyong pag-ibig na naghirap sa krus sa Kalbaryo upang kami magkaroon ng pag-asa at kami makalapit sa Diyos, Ama, at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesus. Naniniwala kami na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Special number muna sa number. Kanta ka. Kanta ka na. Kanta ka si Adrian. Sayang nandun siya.
The simple praise conveys Jesus' physical distress and his desire for our peace. Verse 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inulubog nila rito ang isang spongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng siyupo, at inilapit sa kanyang bibig. Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na inipo niya ang kanyang ulo at nalagot ng kanyang hininga. Ama ng nasa langit, ako po ay nagpupuri na pasasalamat na nakatayo po ako dito sa harapan para po ibahagi ang iyong salita at magbigay din na po sa lahat ng bawat isa at magbigay knowledge. Jesus' name, amen. Yung ano po, nasa-share ko ay yung ano po ni Jesus, yung physical na pagkuha po at saka spiritual po ay hindi lamang po sa pagiging taong pagkauhaw po, pati din po sa pagiging spiritual. Kasi kung normal na tao talaga tayo, ilang uhaw talaga tayo, kahit na nakaupo lang tayo or mainit na yung panahon na uhaw agad tayo. Pero yung spiritual na pagkauhaw ni Jesus is yung tayong dapat tayo mauuhaw tayo sa pananampalataya sa Kanya. Kasi doon tayo nag-ano ng pananampalataya kay Jesus na dapat mauuhaw tayo palagi sa Kanya kasi lahat ng sacrifices ni Jesus, hindi naman natin hindi natin kayang tumbasan yung suffer niya na pinagdaanan. Kasi nung una pa lang na pinapasampasan niya yung cross, dami na siyang may mga sugat-sugat na siya, dugo-dugo na siya, yung sa paglalakad niya pa lang hilong-hilong na siya. Yung sinabi niyang nakapako na siya dun sa cross, na nasabi niya bago pa siya maubusan ng hininga, nasabi niya pang nauuhaw ako. Pero yung pagkakauhaw ng nauuhaw siya is dahil yung physical niyang nararamdaman, yung pagiging normal na tao, yung kagaya natin. Pero yung spiritual na sinasabi ng Panginoon, na galing sa Panginoon, yung pananampalataya natin kay Jesus na dapat mauhaw tayo sa Kanya, yung dapat yung salvation niya, mas ma-realize natin na yung ginawa ni Jesus ay hindi naman lang para sa Kanya, is para ma-save tayo lahat sa katauhan. Kasi yung pagiging yung uhaw po is kagaya yung nauuhaw tayo sa atensyon, sa pagmamahal, di ba sa physical natin mga tao, nauuhaw tayo sa naghahanap tayo ng pagmamahal, atensyon, kagaya ng isang baby na parang bibigyan natin ng atensyon, pagmamahal, gagabayan natin. Siyempre yung dito na nire-realize ko din po na yung dapat lahat ng ginagawa natin sa buhay, dapat lahat ng yung pagkauhaw natin is yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi yun yung parang mas nakakano kay Lord. Yun ako po. Lord, ako po yung nagpupunin na papasalamat na nagbahagi ko po ng maayos yung salitaan niyo po sa bawat isa. Na ako po magbigay ng kaluguran na wisdom po sa kanila ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Ikaw muna kuya, bago mo na. Pasagutin mo na lang ako ng pasagutin mo ko ito. Hello. Ang ika-anim na wika ni Jesus. It is finished or naganap na. Ito ay nasusulat sa 1 chapter 19 verse 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot na ang kanyang hininga. Tayo magdasal, Panginoon nasa langit,
Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw na ito na pinaglubayan niyo po kami. Panginoon, gabayan niyo po kami ang bawat isa sa pag-aaral sa iyong 7 last word. Panginoon, nililay mo sa amin mga buhay at mga bagay na huling salita mo na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, patnubayan at gabayan ang bawat isa. Yun lamang aming hinahangad sa araw nito mula sa iyong anak na si Kristo. Amen. At sa krus, sinabi ng Panginoon si Kristo sa John 19, verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya nung naganap na, niyuko niya ang kanyang ulo at talagot ang kanyang hininga. Na nagpapatunay na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatawan ay ganap lang na isang katuparan. Yamang naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na at tayo ang nagbigyan ng katwiran sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bilang Kristiyano, napapansin niyo po kada Semana Santa, napapansin nyo may iba-ibang way ng paggunita ng Semana Santa. Meron diyang nagpipinitensya, may nagpapako sa krus, may nag-aayuno, may mga nagpapabasa, may kanya-kanyang paniniwala ang bawat isa. Pero kung titignan natin sa Biblia, hindi na natin kailangan na gawin pa yung mga bagay na yan dahil dito pa lang sa 7 last word, lahat ng kasalanan natin inako niya ng lahat. Pinagpakasakit niya na para mailigtas tayo. Kasi ako bilang noon, isa ako sa deboto noon na natatanda ako na nabubuhay pa yung tito kong pastor. Sinasabi niya, Biyernes Santo na naman bukas, magpapakaloko ka na naman kung kanino. Yung kabataan ko nung time na yun, syempre, uso-uso sa amin, lugar-lugar sa amin. Pag hindi ka in sa kanila, iwan ka, hindi ka uso. Kumbaga, yung bagay na yun, parang nahatak kami nung time na yun. Kaya tumatanda na ako, na-realize ko na parang may mali. Parang may kakaiba. Kasi, nung time na parang nag-retreat kami one time noon, niyaya ko nun sa friend na sinabi nga nila na, ba't pa natin gagawin yung mga bagay na yan? Na magpapakasakit ka pa, gagawin mo lahat, maglalakad ka pa na mula rito sa Manila hanggang Antipolo. Ano gagawin nyo? Nagtambay lang kayo sa naghabol-habol lang ng kung kanino, nawalan pa ako ng cellphone, yung mga ganun ba? Kasi, sabi ko sa sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? Kaya nung time na nag-retreat ako, nalaman ko na, yun nga, na may mali. Kaya, nung time na nandito na kami, unti-unti, little by little, nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon kahit na paunti-unti na pinapahiwatig sa amin na may mga bagay na hindi nyo pa naiintindihan, may mga bagay na dapat nyo pang intindihin. Kaya, napakabuti ng Panginoon kasi hindi na natin dapat gawin yung mga bagay na yan eh. Doon pa lang binigay na ng Diyos na maging yung kumbaga ang sukli na lang natin na bibigay dapat sa Kanya yung maging kampalataya sa Kanya, tumili natin magpagkakamali upang yung mga bagay na dapat sa katuparan natin para sa Diyos, gawin na lang po natin. Kaya mga kapatid, lalo natin pagsisiyan ang ating mga nagawa natin sa kamalian at sa mga kasalanan sapagkat tinubos na ni Jesucristo ang mga kasalanan ng sanlibutan. Atin na lang ipagpatuloy ang kanyang mabubuting gawa at sa pagdating ng kanyang pagbabalik ay tayo ay makasama sa kanya papunta sa buhay na walang hanggan. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa isang maliit na sa munting dasalin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw na ito. Sa araw ng isang buong linggo ng pag-aayuno, sa araw ng buhay na nasa isang kalbaryo. Panginoon, tinatanggap namin ang lahat
ng iyong sakripisyo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoon, puspusin mo, gabayan mo kami. Pagyamanin mo ang aming puso't isipan sa mga bagay na aming tatahakin. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Puspusin mo ang bawat isa, nahipuin mo ang aming mga puso't damdamin, patnubayan at gabayan. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa muli iyong pagbuhay, sa iyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa, at dinadalangin namin mula sa iyong anak na si Kristo. Amen. Amen.
Praise God. Purihin po ang Panginoon. Isa po munang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So last na po, we're down to the seventh word of God sa krus ng Kalbaryo. Medyo na-pressure po ako dun sa orasan, tapos 10 minutes yung ibibigay sa bawat speaker. So salamat po sa Panginoon. Tuloy-tuloy na po natin yung gawain. Extend ba yan? Pwede mag-extend. So, seventh word po tayo sa aklat ng Lucas, chapter 23, verse 46. So sa English po, habang hinahantay natin ma-flash sa screen, Luke chapter 23 verse 46, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Lucas chapter 23 verse 46 sa Tagalog, sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, maraming salamat sa salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin ang pagsama mo, Lord Jesus, nang sa gayon maintindihan po namin ang tuwiran, Lord God, ang mensahe ng iyong salita sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 46, Panginoon, nang magunita po namin, Panginoon, ang kabutihan, ang kadakilaan, Lord God, na ipinakita mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po. Salamat sa pangunguna. Sa iyo po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yung sa Lucas chapter 23 verse 46, actually maiksi lang naman ito. Yung Lucas chapter 23 verse 46 po ay yung statement niya na, "Father, into your hands I commit my spirit." Isa po siyang malinaw na pagpapahayag ni Jesus ng pagsuko, pag-surrender sa kanyang Ama na nasa langit. Surrender. So let's talk about yung surrender. And paano ba natin dinedefine yung salitang surrender, yung salitang pagsuko? Wait lang po, yan. So salitang pagsuko, mga example nito is yung kapag wala na talaga. As in, wala ka ng choice, yes, wala ka ng no choice. And most of the time, tayo sa mundo, kanino natin pinagkakatiwala ang lahat? Nung wala pa tayong paniniwala sa Panginoon. Kay Batman. Madalas, bahala na si Batman. Pero, lagi po tayong napupunta doon sa pagkakataon na yon, every time na makakaramdam tayo na wala na talaga. Just in, wala ka ng ibang pupuntahan, wala ka ng no choice, eto na talaga to, bahala na si Batman. So with the way the world defines yung surrender, nakikita nila yung pag-surrender is an admission of weakness. Kahinaan siya. Yes. Nakikita ng mundo na kapag tayo ay sumuko, ito ay acceptance of defeat. Talo. Talo tayo. Every time na tayo susuko, nakikita siya ng mundo as a form of quitting. Diba? Na ayoko na, hindi ko na kaya, suko na talaga ako, ayoko na, hanggang dito na lang ako. Hands up. Yes, hands up na, ayoko na talaga. Pero kung babalikan natin yung word sa Lucas, sa chapter 23 verse 46, nung naramdaman ng Panginoon yung bigat ng krus na kanyang pinapasan, nung naramdaman niya, kasi merong isang punto doon na humiwalay na yung Diyos sa kanya kasi binata niya na lahat ng kasalanan. So doon siya nagsabi na nauuhaw ako kasi hindi ko na maramdaman yung aking Ama na nasa langit. At that point, yun yung trigger point ni Jesus. So imagine,
Kung babalikan ninyo yung bago siya dakpin sa bundok ng Getsemani mo yung pastora na, yung kasama niya sila Pedro, na umiiyak siya. And yung description ng Bible doon is yung pawis at yung luha niya is dugo. And yun po ay hindi miracle ha. Totoo po yun. May scientific explanation behind that. At ang nag-trigger po ng pagluha at pagpawis ng dugo ay yung matinding distress. Matinding sobrang tindi ng emosyon mo to the point na yung dugo mo, yun na yung lumalabas na siya. Kaya nga di ba nabuo yung dugot pawis? Kasi dulot yun ng matinding paghihirap. Yes. And yun po exactly yung naramdaman ni Jesus. No, bago siya dakpin. To the point na sinabi niya nga doon, di ba, na Lord, alisin mo sa akin to. Pero kalooban mo ang masunod. Nandun pa rin yung pag-surrender. Nandun pa rin yung pagsunod niya, pag-submit sa will ng ating Panginoon. So umabot sa point na ayan na, dinakip na siya. Pinakita niya yung pagiging lamb, yung pagiging maamong tupa ng pagsunod, yung pagpapasakop sa Panginoon. So ginawa niya ang lahat ng yon, sumama, to the point na nakahirapan siya sa description ni Brother Johnson kanina, labas na yung buto niya sa mukha, labas na yung sa ribs niya. Meron pa kaninang nag-share na yung, si Brother Johnson din, nalung tinusok dito, ibis na sabihin niya, agay! Lord, forgive them, for they know not what they do. So, ganun katindi yung binatang paghihirap ng ating Panginoon. And to think na lahat ng yun ay ginawa niya, hindi dahil deserve niya. Ginawa niya ang lahat ng yun dahil sa'yo, sa ating lahat. Diba? Pero lahat pong yun, sa kabila nung sa una ay nag-aalinlangan, hindi siya nag-aalinlangan, pero may pagkatakot na mahirap yung aking pagdadaanan, pero nag-submit pa rin siya. Napagtagumpayan niya po yung lahat ng yon. Ang hindi niya po kinaya is yung humiwalay na yung kanyang ama na nasa langit dahil hindi niya na maramdaman dahil natakpan na po siya ng kasalanan. So yung question at that point, nung nag-commit na ng spirit niya si Jesus and at that point na sumurrender na siya, does that mean natalo ang ating Panginoon? Given na dinedefine natin ang surrenderness as weakness, dinedefine natin siya as defeat, dinedefine natin siya as quitting, did God lose? Eh sa kanta po natin, ang sabi doon, di ba, na kanina sa kanta ng worship natin na it is finished, the victory has won, di ba? So paano siya nagtagumpay if at that point, in-acknowledge ni Jesus na in-acknowledge ni Jesus na mahina siya or yung way na pag-define natin ng surrender. So paano pa siya nagtagumpay nun? Habang yung mga tao sa paligid niya nagsasaya, nagdidiwang. Alam niyo naman po yung mga tao sa paligid niya rin, di ba? Sila po yung bumoto na ipako si Jesus sa krus. Hindi po si Jesus yung ipapako sa krus dapat. May mga criminal sila. Yung sila Poncio Pilato yung nagtungos kamay. Yes. So, yung mga tao nakapaligid sa kanya, nagse-celebrate sila na finally, itong taong to na tinuturing nilang blasphemous. Blasphemous ay malaki pong kasalanan. Kung titingnan niyo po yung mga batas sa ibang bansa, kapag nagkaroon ka ng blasphemy against sa God nila, katumbas punol is kamatayan. And si Jesus po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos na kumukontra sa paniniwala ng mga taong naandun. Yes. So lahat sila tinitingnan nila si Jesus na napakadumi, na napakasama, na blasphemous. So dapat talaga siyang mamatay. Tinitingnan din nila si Jesus as seditious. Seditious is mapaghihimagsik. Paano? Kasi every time na pupunta siya sa lahat ng lugar, nag-iipon-ipon yung mga tao at naniniwala sa kanya. So sa kanila na tinuturing si Jesus na blasphemous, para sa kanila, yung pag-akay ni Jesus ng mga followers niya, isang paraan ng pag-aaklas, yes po, pagre-rebelde against sa katuruan na itinuturo nila. So nung time na nakita na nila si Jesus na nasa krus, di ba nag-cheer sila? Meron pa sa kanila na minamak si Jesus. Kung ikaw talaga yung Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo ang sarili mo. Kung anak ka ng Diyos, tawagin mo yung ama mo. At ialis ka dyan sa sitwasyon na yan. So,
ayun. so habang papalapit yung kamatayan po ng ating Panginoon, mas lalo pong nagsasaya yung mga tao thinking na yung tao na tinuturing nilang blasphemous, yung tao na tinuturing nilang seditious, ay nag-surrender na po. As in, inabot niya na yung end niya. Subalit sa ating pong mga Kristiyano, yung nakita po natin sa krus is not kahinaan. Yung nakita po natin sa krus ay hindi po pagsuko, hindi po siya pag-quit. Bagkos, ito po ay katotohanan nung sinabi niya sa Lucas chapter 9 verse 24 to 25. Ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, habang ang mundo tinitingnan po yung pagsuko ni Jesus as kahinaan, habang yung mundo tinitingnan nila yung pagsuko ni Jesus as pagkatalo, habang tinitingnan nila na ang pagsuko o yung pag-surrender ni Jesus ay quitting, meron po tayong isang Jesus na nagpakita na ang pagsuko sa ating Diyos ay magdudulot sa atin ng kalayaan sa lahat ng paghihirap. Amen. Yes. Merong isang Jesus na nagpakita sa akin na ang pagsuko ay magdudulot sa atin para makatanggap tayo ng kapayapaan sa lahat ng paghihirap. Na ang pagsuko, sa pagsuko tayo ay magtatagumpay. So, yun po yung buod ng Lucas chapter 23 verse 46. So, ano pong ibig sabihin nito sa atin? Ito lang po ba, itong verse lang po ba na to ay dapat lang natin binabasa at ginuginita every Semana Santa? Lahat pong ito ay merong direktang implikasyon sa atin. May kanya-kanyang rema po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. And ang nais po ng Panginoon is lagi kang mag-reflect, kapatid. Pagod ka na, kapatid. Isuko mo na sa Panginoon. Kasi baka isa tayo dun sa mga tao na tinitingnan yung pagsuko natin sa Panginoon as kahinaan. And tandaan mo mga kapatid, ilang taon na tayo? Ilan na ako? 27 na ako. 27 na ako. So sa 27 years ko dito sa mundo, nagsimula po ako magtrabaho 17 years old. Ay, hindi pala kasi. Ilang taon na po ako nagtatrabaho. So, bata pa lang, namulat na ako sa ganun. Eh, nakakapagod siya. Diba? Ang dami mong experience. And alam naman po natin na hanggang nandito ka sa mundo, hindi talaga matatapos yung mga paghihirap na nararanasan mo. Pero ang lagi nating fear is, hindi ako susuko. Hindi ako susuko, gagawin ko to. Pero mali yung foundation. Hindi tayo susuko, pero nakakalimutan din natin na isuko sa Diyos yung lahat ng paghihirap natin. And again, ang sabi po doon, sa binasa natin kanina, yung pagsuko po nun, hindi po yun nangangahulugan na tayo'y talunan. Hindi siya nangangahulugan na mahina tayo. Hindi siya nangangahulugan na tayo'y nag-quit. Lagi po nating tatandaan, merong isa na nakatingin lagi sa atin. Secret kung sino yung isa. Meron laging nakikita kung ano man yung ating pinagdadaanan. Alam niya yung ating paghihirap. Alam niya yung turns ng mga buhay natin. Alam niya yung hurdles, yung mga pagsubok natin. Alam niya yung shadows na kinatatakutan natin. And siya po, ang gusto niya is maging victorious tayo. Gusto niya na makamit din po natin yung katagumpayan, gaya nung katagumpayan na nakamit ni Christ after all ng paghihirap na naramdaman niya sa krus ng Kalbaryo. At yun po, ang daan lang nun ay sa pamagitan ng pagkakatiwala natin ng ating mga sarili sa Kanya. So una, surrender yourself to God. Entrust yourself to God. Entrust your plans, lahat ng plano sa Panginoon, na hindi dahil malakas ako, na hindi dahil kumikita ako ngayon, lahat to gagawin ko. Always acknowledge na ang lahat ng ito ay nakasuko sa ating Panginoon. Entrust your future to God. So yun po yung tinuturo sa atin. Sabi nga, Matthew, katapusin ko po yung ating pong pag-aaral sa aklat ng Matthew, chapter 6:23. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po ay manalangin.
Amang banal na makapangyarihan, pinupuri ka namin. Kami po ay nagpapasalamat, Lord Jesus, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ang nakakakita ng lahat ng nangyayari sa amin, Panginoon. Lahat ng aming paghihirap, Panginoon. Lahat ng aming struggles, Lord Jesus. Lahat ng mga challenges na pinagdadaanan namin, Panginoon. Mga bagay na nagdudulot sa amin ng pag-abag, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat lagi kang nakatingin, Panginoon. Lagi kang nakamasid, dakilang Diyos. At inaantay mo lamang po, Panginoon, na itaas namin ang aming mga sarili sa iyo. Na isuko namin, Panginoon, at i-entrust namin sa iyo ang aming buhay at ang aming future, Lord Jesus. Lord, sa mga oras na ito, nais po naming tugunan, Panginoon, ang panawagan mo, Panginoon. Lord, narito kami ng mga anak mo, Panginoon. Buong puso na pinagkakatiwala sa iyo, Lord Jesus. Ang lahat ng bagay, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na higit nakakaalam ng mabuti para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat, Panginoong Jesus, sa example na pinakita mo po sa krus ng Kalbaryo, Lord Jesus. Ang iyong pagiging masunurin, Panginoon, sa Ama. Lord, salamat po sapagkat ang nais po namin ay makamit ito, Panginoon, nang sa ngayon hanggang sa dulo ng aming pong pakikipaglaban, ng aming karera dito sa mundo, Panginoon. Taglayin namin ang kalakasan at pagtitiwala, Panginoon, na sa dulo nitong lahat, Panginoon, naroon ka at sasabihin sa amin na congratulations, my faithful servant, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsalita ng Amen! Praise the Lord. Praise God. Open na to. Ito na lang. Tapos na tayo dun sa 1st hanggang 7th last word ng Panginoon. Sino po yung mga medyo na-highlight sa inyo dun sa una hanggang sa 7? Anong wika? Sige na, huwag na mahiya. Para next, it is finished. Ano pa? Para next ay ma-improve natin sa biyaya ng Panginoon. It is finished. Sino pa po? Go! Ha? Naganap na? Into your hands? Spirit? Anak. Ito ang anak. Okay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Huwag po natin baliwalain, sabi kanina, nung sino ba nagsabi nun? Huwag natin baliwalain yung mga huling wika ng ating Panginoon. Dahil dito po, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen po? Amen. Naganap lahat dahil sa pag-ibig ng ating Ama sa langit. Kumpletuhin po natin ang pag-alaala natin sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. May nakaready po tayo dyan na tinapay at saro. Dahil ang sabi po niya dyan sa 1 Corinthians, ano yun? 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Nung gabing yun, siya ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinapira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So kailangan po natin itong gawin bilang pag-alaala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sige po, tayo po tayong lahat. At tayo po ay manalangin, Brother Johnson and Brother JR, para po sa tinapay. Meron po bang mic dyan na medyo mas... Yan. Unahin po natin ang tinapay. Pasalamatan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po yung panalangin. Amang banal na nasa langit sa pangalan ni Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo na punong-puno ng pasasalamat, Lord Jesus. Salamat sa pagkakataon na minsan pagunitain namin, Panginoon, ang kabutihang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang pagkakataon, Lord Jesus, na kami po iniligtas mo, Panginoon, at binigyan ng katiyakan, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord Jesus.
Amang banal, narito po ang tinapay na sumisimbolo sa inyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin, Lord Jesus, na sa aming pagkain ito, Panginoon, taglayin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord Jesus. Sabi mo sa iyong salita na sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, kaming lahat ay nagsigaling, Panginoon. Amen. Lord, salamat sapagkat ang kagalingan na yan, Panginoon, ay amin pong aangkinin, Panginoon, sa amin pong paggunita ng kabutihan mo, dakilang Diyos. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, patuloy po kami manalangin at pagpalain niyo po itong aming sarong ni Ama. Ama, pinapaalala ko dito ang dugo ni Jesus na dinanak na sa krus ng Kalbaryo, Ama. Simula pa lang sa Getsemani, Ama. So, nandun pa lang sa prayer pa lang at tumutulo na po yung dugo, Ama. Alam po namin, Ama, na kapangyarihan po ng dugo na yun. Even to 2,000 years ago, Ama, maraming tao ang nagbago, Ama, sa ginawa ni Jesus. Marami, isa po ako doon, isa po kami yun, Mama, na nagbago dahil sa ginawa. May kapangyarihan pa rin hanggang ngayon ang dugo ni Jesus. Walang kakupas-kupas, Ama, sa dugo ni Jesus. Walang kapantay, Ama. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung power, Ama. Hanggang ngayon, marami pa rin buhay ang babago. Hanggang ngayon, marami pa rin mga bagay na na-express na pagmamahal, Ama, dahil sa ginawa ni Jesus. Ang mapagpalain niyo itong sa araw. Salamat po, Ama. Sa dalangin namin sa Kristo Jesus. Amen. Habang ibinabahagi po ang tinapay at saro, umawit po tayo ng awit ng pagpapakumbaba at awit ng pagkilala nang tayo ay makasalanan at tayo humingi ng tawad sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, Lord. Yes, Jesus. Siya sa ating Lord Jesus ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagkatapat, sumasako, lumulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Nakamtan ko, o aking Jesus. Muli ko pong basahin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi niya po, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay nandun para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Give you ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa. Yan ang katawan
akong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang sarong. Tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa katotohanang ang dakila at wagas ang iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong anak na si Jesus, na lahat ng aming kasalanan ay inako niya na. At tunay nga po, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, kami na nananampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Sa piling mo lamang kami may katiyakan, dakilang Diyos. Tulungan mo kaming pahalagahan ang pangalan ni Jesus sa aming mga buhay. Ingatan namin kung paano kami mamuhay ng nakalulugod, mamuhay na may kabanalan at ayon sa inyong katuwiran lamang. Salamat na sa tulong ng Holy Spirit, lahat ng bagay aming magagawa, amin pong mapagtatagumpayan ang lahat ng aming kahinaan sapagkat lahat ng yan nabayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Amen at Amen. Hallelujah! Glory to God. Sorry.